Ako si Ian Reyes, 32 taong gulang na ngayon. At ang kwentong ito ay nangyari noong bandang 2007. Sa probinsya ng tita ko naganap ang lahat. Tipikal lang ang pagkakagawa ng bahay nila. Kahoy ang kabuuan, may malalaking bintana sa sala, at may banyo sa likod na nakahiwalay na nakatayo sa bandang dulo ng bakuran. Sabi nila, panahon pa raw ng Hapon nang itinayo iyon. Kaya hindi na bago ang mga kwento tungkol sa mga nagpapakitang kung ano-ano sa bakuran. Pero ako, hindi ko pinaniniwalaan ang mga ganong kwento. Noong gabing iyon, wala kaming kuryente. Karaniwan na sa probinsya ang biglaang brownout. Kasama ko ang dalawa kong pinsan, sina Chris at Renz. Nagdesisyon kaming tumambay sa kusina gamit ang gasera bilang ilaw. Nagkukwentuhan tungkol sa buhay, crushes, at trip namin sa eskwelahan. Maya-maya, parang may naramdaman ako naglalakad sa paligid ng bahay. Tila hindi ito nag-iisa. Sa pakiramdam ko nga marami sila. Hindi ko naman ito pinansin. Baka yung mga alagang hayop lang ni tita. Pero pagkatapos ng ilang minuto, si Chris tumayo at sinabing magsi-CR siya. Dahil nasa likod ang banyo, kinailangan niya magdala ng gasera. Tol, bilisan mo. Creepy na rito. Tawa lang ang isinagot niya bago lumabas papuntang CR. Pagkatapos ng halos 20 minutes, wala pa rin si Chris. Tinanong ko si Renz, Dude, hindi pa ba tapos si Chris? Ang tagal ah. Tumayo si Renz at sumilip sa bintana. Pero wala siyang nakita. Nagbiro pa ako. Baka hinigop na siya ng toilet bowl. Sabay tawanan namin. Pero nang mapansin namin wala talagang ingay mula sa banyo, kahit yabag o tunog ng tubig, kinabahan na kami. Kinuha namin ang ekstrang gasera at lumabas papunta sa likod bahay. Habang lumalapit kami, napansin kong parang masyadong malamig sa bahaging iyon ng bakuran. Hindi normal sa mainit na gabing iyon. Tumayo kami sa harap ng pinto ng banyo. Tahimik. Chris? Tawag ni Renz. Wala namang sumagot. Pinakiramdaman ko ang paligid. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero parang may naririnig akong maihinang hakbang, hindi sa lupa, kundi sa may itaas, malapit sa bubong ng banyo. Pumatok si Renz. Biglang bumukas ng bahagya ang pinto. Hawak ko naman ng gasera. Itinapat ko ang ilaw sa loob. Walang tao. Pero naroon ang gaserang dala ni Chris. Patay na ang apoy nito. Nagkatinginan kami ni Renz. Hindi pwedeng iniwan lang ni Chris ang gasera at umalis. Bakit siya aalis sa gitna ng dilim? Saan siya pupunta? Wala kaming magawa kundi bumalik sa bahay. Dumaan kami sa harapan. Binuksan ang pinto. Nakakita namin si Chris sa may sala. Nakatayo sa tabi ng bintana. Pero may kakaiba. Nakatalikod ang katawan niya, pero ang ulo niya nakatuon sa amin. Hindi siya gumagalaw, hindi rin nagsasalita. Chris? Tawag ni Renz. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kwarto. Hindi man lang bumaling o tumugon sa amin. Sumunod kami, pero pagpasok namin, wala siya ron. Paano? Paano siya nawala? Nagulantang kami nang biglang pumihit ang doorknob ng pinto ng sala. Sa kaba ko, nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ito. Si Chris yun. Nagtatakas siyang nakatingin sa amin. Anong nangyayari sa inyo? Tanong niya. Ang sabi niya, nag-igib lang siya ng tubig sa kabilang bakuran dahil walang lumalabas sa poso malapit sa banyo. Nakita pa nga raw niya kaming bumalik sa bahay. Pero kung galing siya sa labas, sino yung pumasok sa kwarto? Imposible. Kinabukasan, ikinuwento namin kay tita ang nangyari. Sabi niya, minsan na rin daw siyang may narinig na ingay mula sa loob ng banyo noon. Pero nang puntahan niya, wala namang tao. Akala niya kapitbahay lang nila ang nakigamit ng banyo nila. Pero hindi ko makakalimutan nang nakita ko ng gabing yun. Doppelganger ba yun? O may nilalang lang na ginaya ang itsura niya. O baka naman
Niloloko lang kami ng isipan namin. Ano ang opinion nyo dito mga ka-mystery? Comment down below. Hanggang sa susunod na kwento, mga giliw na tagapakinig, mag-ingat kayo palagi. Paalam!